Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. So my children, if the things this world gave me hungers that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you kneel to Him and humbly pray. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat mga ginigiliw namin mga kapatid. Welcome po sa ating pong morning devotional, sa ating pong Celestial Bread, sa panguna po ng ating pong tanggapang South Central Luzon Conference. This morning, nais po namin kayong anyayahan, kami po inyong samahan at tayo sama-samang maggulay-gulay ng salita ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, kasama ko pong aking batang kamanggagawa, si Pastor Levi Salas, yan po sa iglesia po ng Crisantimum, sa distrito po ng San Pedro. Pastor, bati ka muna. Good morning. Okay, naririnig po ako, Pastor, tama? Yes. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Isa pong kagalakan na makapaglingkod po muli sa ating mahal na Diyos at sa ating pong mga kapatid, Pastor. Kayo po'y aming binabati na magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, sa ating pong puntahan ang ilan sa ating mga kapatid. Thank you very much, Pastor Levi. Ating puntahan ang ilan sa mga kapatid nating sa umagang ito ay ating kasama upang tayo rin naman ay kanilang samahan at sila'y bumabati sa ating kalagitnaan. Sa pangunguna po ni Sister Maribeth, yan, Beth, coming from Binyan City, Laguna. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At si Art Christian Roda. Sabi niyo po, have a blessed Tuesday morning, everyone, on Celestial Bread Morning Devotional and happy watching. Greetings from Noveleta, Cavite. Yes, good morning, Brother Christian, Art Christian. And of course, si Brother Maximo Ruiz Jr. Bumabati po sa atin. Good morning, praise the Lord, from Kawit, Cavite. Ayan po. At atin po rin si Sister Kits
Manguera, yan. Ano po? Sa Quezon City, ang ating kapatid nito. At si Sister Lorna Pasiona from Alapan SDA Group of Believers. Yan po yan sa Imus, Cavite. Imus City, Cavite. Good morning. Kasama rin po natin si Sister Liwanag Mercado. Yan. Good morning. Bumabati po sa akin ang akin pong tiyahin. Sister Belinda Grospe. Good morning po sa lahat. Galing po yan sa Adelina Church ng Binian. At si Sister Noemi Canapate. Magandang umaga po sa inyo dyan. Way down from London, United Kingdom. Good morning po. Ang bati niya sa atin. Magandang umaga po sa inyo. Good day dyan sa United Kingdom. At ang may bahay ng inyong lingkod, ang aking pong misis, si Sister Connie. Good morning and happy Tuesday, everyone. Good morning, God bless. At si Sister Adelina Pesigan, yan po sa ating iglesia ng Buso-Buso sa Laurel, Batangas. Kamusta na kayo dyan, mga kapatid? Si Sister Evelyn Banaag Baroga from Taal, Batangas. Mga kapatid na Banaag Baroga, good morning po. Diyan sa Taal, particular po marahil yan sa Iran or somewhere dyan sa Latag. Sir Belgin Kasihan from Gloria, Oriental Mindoro, sa Tinalunan po yan. Emeline Rodelas from Santa Cruz, Marinduque. Yes, po. Polits Mercado, good morning. Florescena, yan, from Balayan, Batangas. Sister Emma Bulaklak, good morning din po. Yan. Si Brother Edgar Kasihan, good morning po sa lahat. May bahay po ni Sister Kasihan sa Tinalunan po ng Gloria, Oriental Mindoro. Si Sister Erlinda Kakuhong from San Mateo Rizal, good morning. Ang kanya pong bati. Sister Nets Almeda, ang akin pong presidente dito sa aking isang iglesia. Good morning. Sister Juliana Balbastro from Dagatan, mga taga-Dagatan, good morning. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Dagatan. Sa Nangtaysan, Emily Ragas from Bagong Pook, Rosario, Batangas. Mga taga-Rosario ng Bagong Pook, good morning. Lucrecia Ibora, good morning. Rosalinda Marasigan, dyan po yan sa Tanawan City, good morning. Love Hernandez, yan, from Sydney, Australia, kung di ko ako nagkakamali, God bless everyone. Happy Tuesday morning. Yan, Love Hernandez. Magandang umaga sa iyo. Yan po, tayo po yung magpapatuloy. Awitin po natin ang ating pong theme song na Lead Me to Calvary. Pagkatapos po, hilingan po natin si Pastor Levy para siya pong magbigay sa atin ng pabungad na panalangin. King of my life, I crown thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget thy thorn crown brow, lead
Okay? Sige po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Amang banal, isa pong kagalakan o Diyos na kami po ay makapanalangin sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat Amang banal sapagkat iningatan mo ang aming mga buhay sa buong magdamag. At ngayon narito kami, binabalik namin sa iyong harapan ang papurit at salamat. Habang amin pong binubulay ang kasaysayan ng iyong bayan, marihuba Panginoon na ikaw ay pumapagit mo at turuan kami o Diyos kung paano ihayag ang kasaysayan ito upang magbigay alaala sa amin kung paano naitatag ang iyong bayan. Maraming salamat o Diyos sa isang karapatang ito. At kung kami man po o Diyos ay magkulang sa aming sabihin, ay punan po nawa ninyo Panginoon. Gayon din po gabayan ng aming mga kapatid na makikinig at gayon din po sa amin ng mga mangunguna sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you very much, Pastor. Tayo po ay magpapatuloy. Atin pong pakinggan ang atin pong video recording. May pinamagatan pang ano naman ang tungkol sa Trinity version 1. Katapos po, ibibigay po natin kay Pastor Levy para pangunahan tayo sa pag-aaral at hinihilingan namin kayo. Maglagay din kayo ng inyong mga reflection pagkatapos po ng atin pong pagbubulay-bulay. Ano naman ang tungkol sa Trinity? Bahagi 1. Baka ating malimutan. Kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mateo 28:19. Nakakagulat ito para sa maraming kasalukuyang mga Seventh-day Adventist na karamihan sa mga tagapagtatag ng denominasyon ay hindi makikianib sa iglesia ngayon kung kinakailangan nilang sumang-ayon sa 28 fundamental beliefs. Upang maging mas tiyak, tatanggihan nila ang fundamental belief number 2 tungkol sa Trinity dahil sila ay anti-Trinitarian. Hindi nila tatanggapin ang fundamental belief number 4 tungkol sa anak dahil naniniwala sila na ang anak ay hindi walang hanggan. At itatanggi nila ang fundamental belief number 5 tungkol sa banal na espiritu. Dahil para sa kanila, ang espiritu ay isang puwersa at hindi isang persona. Sa malaking bahagi, ang Christian Connection ay humubog sa kanilang pag-unawa sa mga puntong ito. Noong 1835, si Joshua V. Himes, isang pangunahing ministro ng mga connectionist, ay sumulat na noong una ay kadalasang Trinitarian ang mga mananampalataya ng connection. Ngunit lumayo sila sa paniniwalang iyon nang makita nila ito bilang hindi ayon sa kasulatan. Itinala ni Himes na taning ang Ama lamang ang walang pinagmulan, hindi umaasa at walang katapusan. Kaya naman, sa kinakailangan, ang Kristo ay may pinagmulan, umaasa, at nilikha ng Ama. Ang mga connectionist ay karaniwan ding tumitingin sa banal na espiritu bilang kapangyarihan at enerhiya ng Diyos na banal na impluwensya ng Diyos. Dinala ni Joseph Bates, James White, at iba pang mga tagasunod ng connection ang mga pananaw na ito sa Sabbatarian Adventism. Halimbawa, tinukoy ni White ang Trinity noong 1846 bilang luma at di-biblical na kredo tungkol sa Trinity at noong 1852 bilang matandang kahangalan ng Trinitarian. Si J.N. Andrews ay nagbahagi ng mga pananaw ni James White. Noong 1869, isinulat niya na ang anak ng Diyos ay may Diyos na Ama at sa isang bahagi ng walang hanggang nakaraan, nagkaroon ng simula ang kanyang mga araw. Tinanggihan din ni Uriah Smith ang Trinity. Iginiit niya noong 1865 na si Kristo ay ang unang nilikhang nilalang
at noong 1998 na ang Diyos lamang ang walang simula. Dito, mayroon tayong uri ng who's who ng Sabbatarian Adventist tungkol sa Trinity. Maaaring napansin nyo, may isang pangalang nawawala. Si Ellen White. Hindi dahil wala siyang sinabi sa paksa. Sa halip, imposible lang talagang matukoy ng eksakto ang kanyang paniniwala mula sa kanyang mga sinabi lalo na sa mga unang dekada ng kilusan. Paano kaya naging mali ang karamihan sa mga unang leader ng Adventista sa napakahalagang paksang ito? Narito ang bahagi ng sagot. Unti-unting ginagabayan ng Diyos ang kanyang bayan at habang sumusulod sila, nagiging mas malinaw na malinaw ang kanilang paniniwala. Sa susunod na ilang araw, makikita natin ang isang pagbabagong mangyayari sa pag-iisip ng mga Adventista tungkol sa Trinity. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Ama, salamat po dahil dahan-dahan mong inihahayag ang iyong katotohanan sa iyong bayan. Naway manatili kaming mapagpakumbaba at handang matuto habang higit naming nakikilala ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu na kumikilos para sa aming kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At yan po ang ating pagpapagbubulay-bulayan sa umagang ito. Atin pong ibigay kay Pastor Levi Salas para tayo po ay pangunahan sa atin pong pag-aaral. Sama po ang inyong refleksyon. Pastor. Sige po. Okay. Muli po mga kapatid, ako po isang nagpapasalamat po sa pagkakataon na ako po makapaglingkod sa inyo sa isang mahalagang paksa na ito. Totoo po yun. Sa kasaysayan ng Seventh-day Adventist mga kapatid, marami talaga sa atin ang ayaw na tanggapin ang may patungkol sa kadyusan. Kasi para sa kanila, mahirap ipaliwanag ang bagay na ito. Kung titignan natin ang kasaysayan ng Seventh-day Adventist Pastor, may mga paniniwala tayo noon, kung titignan natin ang kasaysayan, may paniniwala na isang katawan, tatlong ulo, yung ilan naman na tatlong katawan, isang ulo. Ganon yung kanilang mga illustration noon sa mga, natin, sa pananampalatayang Trinity. Ganon nila tinututulan. Pero sa kabila niyan, tahimik si Ellen White. Sobrang tahimik ni Ellen White. Hindi siya masyadong nagsasalita. Masyado siyang tawag ito, ingat sa kanyang binibitawan. Pero later on, ipinapakita sa kanya ng Panginoon, tignan nyo yung pinakahuling bahagi, pinakita sa kanya ng Diyos kung ano ba talaga ang kahalagahan at kung gaano katotoo itong Trinity. Puntan muna natin itong si Himes, mga kapatid. Kasi si Himes kasi mga kapatid, maraming paniniwala ito, ang taong ito, lalo na patungkol sa Trinity at sa ating mga kapanahonan ngayon, yung mga anti-Trinitarian, kasi ako ay galing din dyan sa panampalatayang iyan, yung monotheism. Ngayon, etong puntahan natin yung Proverbs chapter 22, verse 8, mga minamahal kong kapatid. Or 8:22, 8:22 ng Proverbs. Ang sabi dyan sa Kawikaan 8:22, "The Lord possessed me in the beginning of His ways, before His work of old. I was set up from everlasting, from the beginning or ever the earth was. When there was no deep, I was brought forth. When there was no foundations abounding with water. Before the fountains was settled, before the hills was I brought forth." Ito yung isa sa mga pinagkukunan nila ng pansin para patunayan na ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos ay nilikha, unang nilikha, mga kapatid. Pero kung papansinin po ninyo, yung salitang possess dito, no? Yung salitang possess sa Proverbs 8:22, kung babasahin ninyo ang isang aklat ni Norman Galley, kinorek niya ang talatang ito. Kasi ang salitang possess, tinranslate sa ibang translation na created.
kaya sasabihin ng ilan na si Kristo ay nilalang lamang ng Ama. When in fact, mga kapatid, yung salitang possessed dito, kung titignan niyo yung original na translation, ito po ay salitang Kanani. Na ang salitang Kanani ay hindi tumutukoy dapat sa created or possess, kundi ito po ay tumutukoy sa tinatawag nating install. Kaya sabi ni Norman Galley, in the beginning I was installed. Ibig sabihin, nilagay siya ng Ama ng pasimula doon. Hindi talaga kinreate. Yan, okay? Lalo sa ating modernong kapanahunan ngayon, marami ng pamamaraan para maunawaan mo yung tunay na salin doon sa original na salita. Kaya yung salitang possess dito sa Proverbs 8:22 na pinagkukunan ng karamihan na ang banal na espiritu ay nilikha, si Kristo ay nilikha, ay maliho yung pagkasalin na possess o yung salitang created. Ito po dapat ay install, mga kapatid ko. Dahil kung pagbabatayan natin ang original. Pagdating naman sa kalagayan nito, bakit nga ba salitang install, mga kapatid? No? Kasi kung babalik tanawan natin ang aklat ng unang Pedro, ang kapitulo ay 1, ang talata ay 2. Sabi ang Biblia ganito, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, ito ay Ama, at sa pagpapabanal ng Espiritu. Pansin niyo po dyan, mayroong Ama, mayroong Espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo. Yung salitang paunang kaalaman ng Diyos, the foreknowledge of God, ang Ama mismo ang nagplano ng lahat. May bahagi dito, mga kapatid, yung kasunod niya. Yan, okay? Anong may bahagi dito? Yung banal na espiritu, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, okay? So mapapansin natin dito na nang pasimula, ito ay plano ng Ama. Yan, nagplano ang Ama at sa kanyang pagplano, mayroon siyang kasama. By the way, mga kapatid, sa 1800s lang naman masyadong nagkakagulo sila patungkol sa pananampalatayang kadyusan. Dahil maraming taon nga ang nasakop nga yung bayan ng Panginoon, di ba? Maraming taon ang nasakop ang bayan ng Panginoon, kaya medyo na-freeze sila sa kanilang paniniwala. Pero kung babatayan natin ang Biblia sa mga una ng mga patriarka natin, nandyan si Job, ang aklat ng Job 33, ang talatay 4, nang sabi doon, nilalang ako ng banal na espiritu. Aklat ng Juan, kapitulo 4, talatang 22, ang sabi doon, ang Diyos ay espiritu, maging si Kristo ay Diyos din. Ito yung nagpapatunay. Ika nga lang, mahirap lang talagang tanggapin para sa kanila dahil unang-una, ayaw nila sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Ngayon, paano natin isa pa sa mapupundasyonan na ang kadyusan ay talagang nakasulat sa Biblia, mga kapatid? Kung babalikan natin ang aklat ng Genesis, kapitulo 1, ang talatay 1, ang sabi diyan, Vereshet bara Elohim hashamayim et haaretz. Yan yung binanggit sa original na salin. Yung Bereshet bara Elohim, yung salitang Elohim, mga kapatid, sa pagpapaliwanag at pagpapalabas ng tunay na kahulugan nito, ito ho ay plurality in meaning but singular in form, yung salitang Elohim. At yung salitang Elohim ay ipinapaliwanag dito sa versikulo 2, versikulo 3, at lalo na sa versikulo 26, na mas mapapaunawaan natin, ito ay hindi maaaring matutulan ng iba sapagkat ang unang binigkas ng unang pahina ng Biblia, in the beginning, God. Kaya nga sa mga kritiko na mga theologian, sa mga kritiko na mga nag-aaral ng Biblia, iko-correct nila ang salitang Diyos. Kasi ang salitang Diyos na pinagkukunan sa salitang Elohim ay plural. Kaya dapat para sa kanila, sa mga kritiko, mga theologian, ang sa translation dito dapat gods. Yan. Gods.
Pero dahil sa pananampalatayang monotheism ng mga Ebreo, tinranslate nila ito na Diyos or salitang God, singular sa salina. Pero sa original na pagkabasa, ito po ay kumakatawan sa plural. Ngayon mga kapatid, kung titignan natin, himay-himay natin ang Elohim na ito, makikita ko natin sa kasaysayan ng Biblia. Ang Diyos, Ama, walang tatalo dyan. Talagang Diyos talaga yan. Ang anak, mababasa natin, unang Juan 5:20, mababasa natin dyan, ito ay Diyos na tunay. Si Kristo ay Diyos na tunay, dun sa aklat ng Hebreo 1. At ang banal na Espiritu, napakarami ring talata na ito ay Diyos. Mga kapatid, minsan lang napopokus lang kasi ang pananampalataya ng ilan sa kung ano lang ang kanilang nababasa. Lalong-lalo na nung ako'y pastor ay mayroong nakausap dito sa mga reform, dito sa Ilocos Sur, diyan sa Kagutungan, no? Diyan sa Kagutungan kasi meron akong mga nakausap diyan. Ngayon, sinasabi nila na ang banal na espiritu ito ay isang puwersa lang. Okay? Hanggang doon lang sila. Hindi naman sinabi kasi doon nung 1905 na dahil espiritu lang ay espiritu na lang talaga siya. Tama yun, espiritu, puwersa. Pero hindi lang hanggang puwersa, kundi ito rin ay tumutukoy sa pagkadiyos. Ngayon mga kapatid, dahil mayroon pong mahalagang pinangangatawanan ang kadiyusan na ito. Dahil na sa binanggit kanina na doon sa aklat ng Mateo 28, ang talata ay 19, mga minamahal kong kapatid. Nang sabi doon, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at gawin ninyong alagad at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Yung aklat ng Mateo 28, mga kapatid, talatang 19 hanggang patuloy. Yan po ay nagbabalik tanaw sa kasaysayan ng aklat ng Henesis. Kung paano pinapatunayan ng aklat ng Mateo na mayroong Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Siya rin po yung tinitindigan noon unang panahon pa lang sa aklat ng Henesis. Yan. Sa aklat ng Henesis pa lang, tinitindigan na ito. At ang mga disipulo ay ganun din. Maging si Abraham, ganun din. May nakita tayo doon na 3 persona na lumapit sa kanya at lumuhod siya. Sinabi niya, Panginoon ko, kung maari, huwag niyong lalagpasan ng aking tahanan. Pinapakita yon ng Biblia. At marami pa sa mga sulat ng Biblia na nagpapatunay na ang banal na espiritu ay totoo. Lahat ng mababasa natin sa Biblia na salitang Diyos, kapag nabasa mo ang salitang Elohim, yan ay kumakatawan sa kadiyusan. Kapag sinabing kadiyusan, hindi po ito isa lang. Okay? Hindi po ito isang tao lang or isang persona lang. Ito po ay binubuo ng 3 persona, mga minamahal kong kapatid, na atin pong makikita sa iba't ibang pahina ng Biblia. Actually, ang salitang Trinity ay isa sa mga pinakamahirap kong tanggapin. Kabilang din ako dito mga kapatid. Mahirap kong tanggapin ang pananampalatayang ito kasi galing ako sa pananampalatayang Islam. Ngayon, nung makita ko ito, nung ako'y nag-aral ng theology sa Northern Luzon noong 2019, sabi ko, bakit ko tinuturo ang Trinity yamang hindi naman ako naniniwala dito? And then I keep searching mga kapatid kung ano ba talaga ang Trinity. And then when the time was, God was revealing unto me what is the real meaning of the Trinity, I was shocked. Sabi ko, Panginoon, tawarin mo ako sapagkat hindi ko alam ang aking sinasabi. At hanggang sa dumating ang pagkakataon na yun mga kapatid, ako'y naglalakas loob na abutin yung aking mga kapatid. Naglalakas loob na abutin sila, na ibahagi sa kanila ang kasaysayan na binanggit ng Biblia. One time, nag-usap kami ng aking kapatid. Sabi ko sa kanya na doon sa aklat ng Henesis, yung aking binanggit sa inyo kapatid,
ay mahalaga ito. Isa itong malaking patunay kung paano nagsasabi ang Biblia na mayroong kadyusan. Meron ngang kasi sa pagpapaliwanag ng Biblia, mga kapatid, mayroong tatlong klase yan. Mayroong thought for thought translation, meron din namang formal equivalency, meron din namang pre-translation. Sa lahat ng pagkakataon, kalimitang ginagamit ng mga tao ngayon yung pre-translation. Diyan nagkakamali ng pagpapaliwanag. Pero merong point ang pre-translation minsan. Kung gamitin niyo yung Amplified Bible, yan ay pre-translation. Sa Genesis chapter 1 verse 26, sinabi doon, lalangin natin. Yung salitang natin, ni-specify kung sino sila. Ama, Anak, at ang banal na Espiritu. Yan. Diyan mo makikita, mga kapatid, kung paano ipinapakita ng kasaysayan na talagang mayroong banal na Espiritu. Maging yung ating mga kinikilala noon na mga apostol, naniniwala sila. Pero ang nahirapan dito tanggapin yung mga Hudyo kasi para sa kanila parang bago sa kanila. Pero hindi naman lahat hindi naniniwala. Mayroong mga taong naniniwala, mga kapatid, sapagkat alam natin na ang Diyos ay suma sa mga apostol. Binigyan sila ng tapat na kaunawaan patungkol sa Trinity upang ito ay kanilang higit na maunawaan. Kaya sa atin din po, mga kapatid, bilang kagaya ko na noon ay lumalaban din sa kadyusan, kapag hinahanap natin, isa lang ang payo ko, kapag hinahanap natin ang katotohanan, huwag ho nating labanan kung ano ang nakasulat sa Biblia. Huwag ho nating labanan. Tignan natin, seleksikin natin, at titimbangin. Pag nakita mo yung bigat ng katotohanan na binabanggit ng Biblia, makakarating tayo sa tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos ay mauwain. Ang Diyos ay mapagbigay sa lahat ng mga taong nangangailangan. Lalong-lalo na patungkol sa katalinuhan. Lalo na ito, tignan niyo ito, mga kapatid. Sa aklat ng Juan, ang sabi ng Juan doon ay Santiago 5, ang sabi ng Santiago, humingi tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nanunumbat at nagbibigay ng sapat na katalinuhan para sa atin. Kaya ibibigay ng Panginoon yan, mga kapatid, yung katalinuhan para maunawaan natin ang banal na Espiritu. Kaya kung titignan ninyo ang kasaysayan ng Seventh-day Adventist, marami man sa atin noong mga patriarka natin sa Seventh-day Adventist, mga pioneer natin, na hindi halos naniniwala sa Trinity. Pero later on, God revealed to them what is written in the Bible, particularly the Trinity. Kaya naunawaan nila. Dumating ang panahon na nauunawaan nila ito. At payo ko lang din naman sa mga lumalaban sa Trinity. Update nyo na yung inyong mga files ninyo kasi hindi ninyo ipinapakita yung katotohanan. Sige, tanga, mayroong dumi. Yan. Hindi nyo pinapakita yung buong katotohanan na kasaysayan ng Seventh-day Adventist. Kaya nga, sa atin, mga kapatid, ang payo ko ulitin ko, habang tinatahak natin ang katotohanan, ilapit natin ang ating sarili, kagaya ng mga patriarka, para maunawaan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Thank you, Pastor. Maraming salamat sa iyong refleksyon at sa pangunguna sa ating napakagandang paksa. Ang ating leksyon ay nagpapahiwatig sa bandang huli. Ating ipagpatuloy kasi unang bahagi pa lamang to. Talagay po rito yung unti-unting paggabay ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan. At ang sabi po rito, habang sumusulong, yan, nagiging mas malinaw ang kanilang paniniwala. And that's the reason why we came up to a point na meron tayong tinatawag na 28 fundamental beliefs. At sa unang bahagi ng atin pong saligang paniniwala, makikita natin dyan yung kadyusan, yung tinatawag na Godheads. Bagamat isiniwalat sa kasaysayan nung unang panahon ng ating mga pioneers na hindi ganun sila konbensido or hindi sila
ganun ang hawak sa tinatawag na Trinity or dito sa ating pinag-uusapan. Pero dumating ang sandali, mga kapatid ko, na ang sabi rito ay kanila pong utay-utay at dahan-dahang naunawaan at nagiging mas malinaw na malinaw ang kanilang paniniwala. So, we encourage everyone to come and continue to be with us every morning sa ating pong morning devotional na ito. Kasi makikita po natin ang mga pangyayaring magaganap, mga pagbabagong magaganap tungkol po sa pag-iisip ng ating iglesia, ng Seventh-day Adventist Church. Ito may kinalaman sa Trinity. Itong napakaganda nito, mga kapatid ko. Dito natin makikita na from the beginning, tayo, ganito po ang ating mga leader. Pero sa kapanahunan po natin ngayon, meron tayong napakalinaw, tawag nito, tatag na mga doktrina, lalo na higit sa atin pong pinanghahawakang ito na kadyusan, itong Trinity. Pastor, any tawag nito, partakes or last message sa atin pong mga kapatid sa pagbubulay-bulay bago natin puntahan ng ilan sa mga reflection nito? Sige po. Mga kapatid, isa pong malalim na pag-aaral ang Trinity. Isa po itong malalim na talakayan at hindi po ito nakukuha sa isang beses lang. Pero habang inaaral po natin ang Trinity, tayo po dapat ay lumuhod sa Diyos. Humingi ng tulong kung paano natin mauunawaan ang mga bagay na ito. Sapagkat may mga bagay na hindi halos maarok ng ating mga kaisipan. Pero lubos po akong sumasampalataya na kung ang ating panalangin ay totoo at kung ang ating panampalataya ay tapat sa Diyos, ipapaunawa niya sa atin kung ano ang kahulugan ng salitang Trinity. At darating tayo sa katotohanan. Huwag nating labanan kung ano yung katotohanan na pinapakita ng Biblia, tanggapin natin. Kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol dito, tanggapin natin. Sapagkat ang sabi nga ng Diyos sapagkat ang kasulatan ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo at ito ay may dalang kaligtasan. Kaligtasan kasi ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Kaya kung sincero tayo palagi sa kaligtasan, dapat ilapit natin ang ating mga sarili sa Diyos, sa banal na kasulatan, habang tayo ay mayroong mga pagdududa. Amen. Thank you very much. Atin pong puntahan ng may ilan pong mga reflection dito sa atin pong kalagitnaan. Sabi po ni Sister Nelda Openda, amen po. May mga pagkakataon po pala na nagkaroon ng mga pag-aalilangan sa pagkaunawa tungkol sa Trinity ang ating mga tagapanguna. Subalit, ang ating Diyos ay gagawang may kapangyarihan upang maipaunawa ang mga bagay na hindi na maunawaan ng kanyang mga lingkod. At sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan at sa tulong ng banal na Espiritu ay ipinaunawa sa kanila ang mga pagkaunawa tungkol sa Espiritu at sa mga susunod nating pag-aaral ay matututunan natin ang tungkol sa banal na Espiritu na kasama ito sa tatlo. Ayan, mga kapatid ko, yan yung ibig sabihin ng atin pong pag-aaral sa umagang ito. Sister Nelda, thank you for your reflection sa ating kalagitnaan sa umagang ito. Talaga po, mga kapatid ko, realidad po yan. Pero mga kapatid ko, hanggang ika-5 bahagi po ito ang atin pong tema na may pinamagatang ano naman ang tungkol sa Espiritu. At sa ika-5 bahagi, meron pa pong balik tanaw sa mga susunod pang umaga. Sama-sama po namin kayong hinihimok, mga kapatid ko, na tayo po'y mag-aral ng kanyang devotional at makikita po natin ang napakagandang kaliwanagan. Si Sister Connie ang may bahay ng inyong lingkod. Meron po siyang gustong i-share sa atin. Yan, parang isang ilustrasyon. Pastor, pwedeng ikaw ang... Sige po. Sige po, Pastor. Yes. Ayan. Ang sabi ni Tita Connie Sariola, ang pag-aaral
ng tungkol sa tatlong persona ay mahiwaga at tanging ang karunungan mula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang magpapaunawa nito sa atin. Ngunit sa simple ng pagtuturo ng mga bata ay madali nila itong magets. Explain ang itlog ay iisa, ngunit may tatlong bahagi, shell, egg, yolk, and white. Matalinong halimbawa. Totoo yan. Simple lang na illustration. Madali nilang maunawaan. Okay. Yes, thank you very much. Sa akin pong may bahay, sabi naman po ni Brother Mark, isa rin po sa atin pong batang kamagagawa. Sa iglesia po ng Pamiga, sa distrito po ng tawag nito, Central Batangas 2. Yan. Ang sabi niya po rito, Amen. Kaya mahalaga na ating malaman, mga kapatid, ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos para malaman ang katotohanan. Bagamat hindi madali na ma-accept ang doktrina ng Trinity dahil sa kanya-kanyang interpretasyon, pero nanaig pa din ang katotohanan dahil sa guidance ng Panginoon. Bagamat ang tatlong persona ay magkakaiba ang kanilang papel, pero ang tanging layunin nila ay maligtas ang sangkatauhan. Yan po, ang ganda naman. Thank you very much. Si Sister Donna Jean Flores, Pastor, meron siyang reflection. Okay, sabi niya rito, hingin natin sa Diyos ang karunungan na mauunawaan natin ang paksang ito at kanyang ibibigay. Tama po yan. Dito, lalo sa aklat ng Santiago 1:5, ang sabi doon ay ang sino mang nagkukulang ng kaalaman, siya'y humingi sa Diyos sapagkat siya'y nagbibigay ng sagana. Yes, thank you Sister Donna Jean sa iyong reflection at sa mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po'y tutungo na sa atin pong Garden of Prayer. Mabilis ang oras. Pastor, ikaw ang maunang mananalangin at ako ang bahala sa mga kahilingan ng mga kapatid. Isusunod po yung tayo po'y mananalangin mga kapatid ko sa pagkakataon po ito. Ni-encourage namin kayo i-share ang inyong mga prayer requests at amin pong isasama sa panalangin. Okay. Amang banal, muli po kaming lumalapit sa iyong panan. Amin pong hinihiling, O Diyos, na sana ang mga panalangin ito ay makaabot sa iyong banal na luklukan. Dinggin mo ang hinaing ng iyong bayan, amang banal. Dinggin mo ang hinaing ng aming mga kaluluwa na nais naming maunawaan ang kadiyusan. Hindi po namin kaya ang mga bagay na ito, O Diyos, kung hindi po ninyo kami tutulungan. At hindi rin po namin kayang tutulan kung anuman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mari po ba, Panginoon, may pagkaloob po ninyo sa amin ang unawa. Pagkaloob po ninyo sa amin ang katalinuhan na nagmumula sa iyong trono. Sa mga kapatid kong ito, O Diyos, na mayroon pang mga pagdududa patungkol sa kalusan, mari po ba na dalawin niyo po sila, O Diyos, sa kanilang mga tahanan at ipagkaloob sa kanila ang unawa na nagmumula sa iyon po. Amang banal, tulungan kami sa aming mga buhay habang nag-aantay kami sa inyong ikalawang pagbabalik. Pagpalain mo rin ang bawat tahanan ng mga kapatid ko. Bawat isa sa kanila ay magtamo ng kapayapaan, kaligtasan at kalinuhan, O Diyos. Ilayo ninyo sa namang uri ng kapahamakan ng kanilang mga mahal sa buhay. At gayon din po, Panginoon, ang kanilang mga pinagkukunan ng yaman ay ito rin pong pagpapalain. Yamang ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay na ito, O Diyos. Maaari po ba, tulungan mo rin ang kalakasan ng kanilang mga katawan upang sila'y aming makasama sa mahabang panahon na paglilingkod sa ibabaw ng lupa hanggang sa ikaw ay dumating. Amang banal, dalangin ko rin na ang mga kapatid kong ito
ay patuloy punawa ninyong iligtas anumang uri ng sakuna. At inyong selyuhan, O Diyos, sa kanilang isip at sa kanilang mga puso at sa kanilang mga kamay, na gawin ang iyong kalooban bago magtapos ang sanlibutan ito. Maraming salamat, Amang Banal, sa karapatang ito at patawad po, O Diyos, sa mga pagkukulang. Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amang Banal, narito po ang kahilingan ni Sister Rosalinda Marasigan. Kami po'y dumadalangin para po sa kanyang kapatid, si Sister Nell. Mayroon pong pagbabara sa kanyang puso. Nawa Panginoon, ang mga gagawin pong lab test ay maging isang matagumpay. Palakasin po, O dakilan namin Diyos, si Sister Benji. Ang kanya pong eye cataract, sakit at braso at frozen shoulder. Panginoong Diyos, may patuloy na dumadalangin. Gayon din po si Sister Raquel, para po sa lubusang kagalingan, Sister Auring maging matatag sa kanya pong pananampalataya, ang kanya bladder at lubusang shoulder ay amin pong itinadalangin. Naniiling, patuloy pong palakasin, o dakilan namin Diyos, at ang dalangin namin ang Bulkang Taal, kayo po nakababatid, amin po ito inilalapit sa inyo, o dakilan namin Diyos. Si Brother Maximo Ruiz, para po sa kanyang anak, kay Renz Ruiz, sa lubusang kagalingan, Panginoon, kanya pong fast recovery, spiritually, emotionally, physically, at ang kanya pong immune system, Panginoon, inyo pong palakasin, o dakilan namin Diyos. Si Sister Linda Aguhom, para po kay Asher, na natapos ng bar exam, nawa po, Panginoon, patuloy namin nilalapit sa mga dakilang kalooban. Ang kanyang pangalan ay mapasama sa mga akapasa. Panginoong Diyos, kayo po ang nakakaalam. Patuloy namin siyang inilalapit sa inyo. Sister Maribeth, para po sa kanyang mother kay Sister Rosalina, patuloy po sanang inyong igawad ang kalakasan, pangatawan, at gayon din po sa kanyang anak si James Lewis, na ang banal na espiritu po nawa ay manahan sa kanya, bumalik na po nawa sa pananampalataya at bigyan ng kahalagahan ng araw ng Sabat. Si Jared, si Margaret, ay gabayan at tulungan sila sa kanila pong pag-aaral. Gayon din po ang kanyang mga kapatid, ni Sister kaibigan, ang kanya pong mga kapitbahay, kanya pong isinasamang inyo pong papatnubayan. Gayon din po ang patuloy na dalangin para po kay Sister Melissa, inuway patuloy na pagalingin sa karamdaman na dumapo sa kanya. Sa tulong po ninyo at biyaya, kami dumadalangin na inyo pong ipagkaloob o dakilan namin Diyos. Si Brother Maximo Ruiz Jr., para po sa kanyang mother kay Sister Rebecca, mapanatili po ang kanyang BP sa pang-araw-araw. At gayon din po si Klaus Clemens, para po sa kanilang mga anak, kay Renz, kay RJ, kay Lane, kay Ralph, kay Marjorie, kay TJ, kay Miguel, Juan Mig Ruiz, at sa kanila pong apo, kay Maxine, kay Primo, at ang buo po nilang pamilya. Ang dakilan namin Diyos, amin pong patuloy na idinadalangin, o dakilan namin Ama. Sister Evelyn Baroga, para po kay Brother David, para po sa spiritual na gabay, makabalik nawa po na sa pananampalataya, at iligtas sa kapahamakan sa araw-araw na biyahe sa pagpasok sa trabaho. Kaya din po si Daisy Lynn, siya po ay nasa ibayong bansa. Nakita niyo po siya, ilayo sa anumang kapahamakan, at ang patuloy na hiling at dalangin, mapanatiling ingatan ang kanya pong pananampalataya. Si Sister Noemi, patuloy pong panalangin para po kay Brother Owen, ginawa po palagi siyang gabayan ng Panginoon. Panginoon, ilayo niyo po sa anumang kapahamakan at karamdaman. Si Joshua, si Dania, nag-aalaga po sa kanya, gabayan niyo po. Gayon din po si Sister Haida de las Alas Z, na nawa po'y gumaling na ng lubusan sa kanya pong karamdamang stroke. Yes, Lord, namin po itong inilalapit sa inyo. Patuloy na dalangin ni Sister Evelyn, para po kay Dario na makilala na ang ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Patuloy pong paggaling sa kanyang pong sakit. Ganyan din po ang sakit na
kanyang mga kamay, likod, tuhod, ni Sister Evelyn, ipuin po ninyo mapagpagaling na kamay ng Diyos. Kung spiritual, physical, and financial needs ng pamilya, kayo po ang magkaloob ulit kayo namin Diyos. Tuloy kong dalangin ni Sister Edelinda para po kay Alpha, nasa bayan po ng Bourbon, Cebu City, naglilingkod bilang doktor na naway laging gabayan ng banal na espiritu. Ingatan po ang inyong mga lingkod na ito sa kanila pong paglilingkod. Lalo na higit po sa lugar po ng Cebu City na ngayon po ay nakaranas ng isang kalamidad, ang lindol. Tulungan niyo po ang inyong mga lingkod na ito na maging kasangkapan sa patuloy na kagalingan. Maraming Nelda, gamay po, pag-iingat para po sa ating lahat at pasasalamat po din sa pagpapala na ipinagkaloob po sa araw-araw. Lalo na po sa buhay at kalakasan. Yes, Lord. Special pong panalangin ng kagalingan para po sa kapatid na si Brother Danding Villanueva na nasa banig po ng karamdaman. Panginoon, kami patuloy na lumalapit, hipuin po ng inyong mapagpagaling na kamay. Sa pamamagitan po ng mga gamot, doktor, nurse, ay kanya pong maranasan at ipanambalik ang kalakasan at kalusugan ng pangatawan. Ganyan din po ang aking kapatid na may kahilingan para po sa kanyang anak, kay Kayla. Tulungan niyo po ang aming anak na ito sa kanila pong patuloy na pag-aaral. Panginoon, kayo nakababatid. Pagkaloob kami ng pangangailangang pinansyal para po sa pag-aaral ng aming mga anak na ito. Si Sister Lynn, ang patuloy na kalusugan ng bawat isa, ang kanya pong buong sambahayan po ni Ate Rain, si Baby Rives, hindi pong ingatan ng aming pong sambahayan ito ay batali namin ito. Si Brother Joel Rabi, ang kanya pong hiling na maging okay na po ang kanyang hinihiling sa Panginoon. Sana'y maging okay ang lahat. Yes, Lord, kayo kababatid kung inilalapit ang kahilingan ito ng inyong lingkod. Si Brother Mark, aming pong dalangin ang aming kamagagawang ito, financial needs, kanya pong pamilya, kanya po ba na nagawain sa po ng Central Batangas 2 at gayon po sa Iglesia ng Pamigat. Ingatan niyo po ang inyong lingkod na ito sa kasamang kanyang sambahayan at ang kanya pong pinaglilingkurang Iglesia. Si Brother Nelson, hindi po ng panalangin, ang karamdaman sa baga, ang patuloy na kagalingan, Panginoon, maalis nawa po at mawala na ang plema sa kanyang baga at palakasin po ang kanyang katawan. Din po ang pinansyal na pangangailangan ng mga kapatid ito. Si Sister Telma Gelsana, humihiling po kay Calix, hanggang po yung tonsil, si Cheche, masakit ang likod, si Jared, pagunahan po na sa pagpasok, pag-uwi, si Edson, ilayo po sa lahat ng tukso sa paligid. Ngayon din po ang inyong lingkod na ito, si Sister Telma, alisin ng sakit sa buong katawan at pagkalooban niyo po ng pagpapala sa kanila pong patuloy na pagsipayo, kanila pong financial needs, kayo po nakababatid o dakila namin Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong pagtugon at pagdinig ng aming mga kahilingan at panalangin ito. Po'y lubusan na nananalig at nananampalatayang yung mga hiling na ito ay hindi niyo ipagkakait. Bagkos, gagawad po ng naaayon sa inyong dakilang kalooban. Aming salamat po, Panginoon, inyong walang sawang pagtugon sa aming mga kahilingan at mga dalangin. Ito po ang aming hiling. Sa banal at makapangyarihang pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Maraming salamat po sa mga kapatid sa umaga pong ito. Kami po muling nagpapasalamat sa inyong pagtunghay at pagsubaybay. Pero ang patuloy po naming paanyaya sa tuwing umaga, samahan niyo po kami na inyong mga lingkod mula po dito sa ating programa ng Celestial Bread. Pastor Levi, any shout-outs ba kung gusto batiin? Binabati ko lang yung Chrysanthemum Seventh-day Adventist Church sa ating mga kapatid at ang aking pamilya, Ilocos at gayon din po sa Mindanao. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon na tayo ay makapaglingkod sa kanyang mahal na pangalan. Okay, thank you very much po mga kapatid. Ang inyong lingkod,
Kasama po ang aking batang kamanggagawang ito, si Pastor Levy Salas. Ngayon po ay nasa iglesia ng Crisantimum, diyan po sa distrito ng San Pedro. Ay kami po ay nagpapaalam. Ano ho, sa mga kapatid, mga kaibigan na narito at kasama natin, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. God bless us all at ang inyong patuloy na pagsiphayo ay pagkalooban ng Panginoon ng biyaya at pagpapala. Good morning po, ang inyong lingkod, Pastor Ernie Sariola. Dios mabalos. Awitin po natin. Nagtatapos na awitin ang When We All Get Together.